Nasa gitna ng laban si Billy at makikitang dehado ito sa laban. Matapos ang round, tinignan niya ang kanyang asawa na si Mo. Katabi rin nito ang manager niyang si Jordan. Sa sumunod na round ay naging agresibo na ito. Dito ay napabagsak niya ang kalaban at hindi pa nakalalayo ang referee ay umatake na kagad ito na nagpatulog kay Jones. Narinig natin sa mga commentators na ganito pala ang estilo ni Billy. Nagugulpi ito sa mga unang rounds at kapag nagalit na ito ay doon niya pababagsakin ang kanyang kalaban. Kasalukuyang hawak niya ang maraming titles at hindi pa ito natatalo ni isang beses sa buong karera niya bilang boksingero. Sa press conference, biglang sumigaw si Magic. Hinahamon nito si Billy at kung ano-ano ang sinasabi nito. Hindi na lang ito pinansin ni Billy sa harap ng media. Pero sa backstage ay galit na galit ito sa mga binitawang salita ni Magic at pinipilit niya ang kanyang manager na paglabanin silang dalawa. Dito natin nakita na madaling magalit si Billy at wala itong kontrol sa emosyon niya. Umuwi ito sa kanyang mansyon kasama ang asawa. Naabutan pa niyang gising ang kanyang anak na si Layla. Gusto sana nitong manood ng mga laban ni Billy pero ayaw ni Mo dahil ayaw nitong makita ni Layla na nasasaktan si Billy. Sinabi ni Mo na ipagpaliban muna ng ibang mga laban. Hindi naman ito nagustuhan ni Billy at sinabing ito ang nagbigay sa kanila ng magandang buhay. Ayon kay Mo, ay gusto niya lang naman ma-enjoy ang buhay kasama si Billy. Kalaunan ay pumayag si Billy sa gusto ni Mo at binigay na ni Mo ang reward niya sa kanyang asawa. Kinaumagahan, dito madalas nararamdaman ng boksingero ang mga sakit sa katawan. Bumaba si Billy at binigyan niya ng mamahaling relo ang kanyang mga trainer bilang balato. Kausap ni Mo si Jordan sa baba tungkol sa inaalok na kontrata pero hindi ito tinanggap ni Mo. Hindi ito nagustuhan ni Jordan. Isang gabi ay aaten sila sa isang charity event. Magbibigay si Billy ng maikling speech tungkol sa kanyang buhay. Sa event, nalaman natin dito na galing siya sa isang bahay ampunan at dito siya simulang nagkahilig sa boxing. Nakita natin na nandito rin si Magic at nakikinig sa speech ni Billy. Pinasalamatan ni Billy ang kanyang buong team at ang kanyang asawa sa dulo ng speech. Pauwi na sila Billy at ang kanyang asawa. Dito nadaanan nila ang grupo ni Magic at may sinabi ito tungkol sa kanyang asawa na hindi nagustuhan ni Billy. Inawat siya ni Mo dito pero nagpadala si Billy sa kanyang emosyon. Kaya nagkagulo ang kanilang mga grupo. Maya-maya ay may narinig tayong putok ng baril. Tinamaan si Mo at nakita natin na isa sa mga kasama ni Magic ang gumawa nito. Binawian rin ito ng buhay matapos ang ilang minuto. Hindi makapaniwala si Billy na sa isang iglap ay mawawala ang kanyang asawa. Ganon din ang anak nilang si Layla dahil masyadong mabilis ang mga pangyayari. Kinabukasan ay nakita natin si Billy na sumisigaw. Balak nitong ipaghiganti ang asawa. Wala ring nagawa si John, isa sa kanyang trainer, nang subukan nitong pigilan si Billy. Umalis itong lulong sa alak at wala rin sa tamang pag-iisip. Pumunta ito sa isang apartment building at hinahanap niya si Hector. Babae ang nagbukas ng pinto. Tinutukan niya ito ng baril at nang makita niya na may mga anak ito ay naglakad na lang siya palayo. Isang araw nalaman natin na nauubos na ang kanyang pera. Inalok siya ni Jordan na pirmahan na ang kontrata para masolusyonan na lahat ng kanyang kinakaharap na problema. Pumirma ito at pumayag na sa kagustuhan ng kanyang manager. Makalipas ang 2 buwan, sa unang laban ay makikitang wala itong gana makipaglaban. Nakababa ang kamay nito at hindi ito masyadong bumibitaw ng suntok. Bugbog sarado pa rin siya sa kalaban sa simula. Matapos ang isang round ay lumingon siya sa kanyang likuran at wala ang kanyang asawa. Nakita niyang magkatabi si Magic at ang kanyang manager na si Jordan. Hindi na ito lumalaban sa round 7. Napansin ito ng kanyang trainer at binatunan nito ang puting tuwalya. Inawat na sila ng referee ngunit ayaw pa ni Billy tapusin ang laban. Dito niya na headbutt ang referee at nagkagulo sa loob ng ring. Ngayon mag-isa na lang siya pagkatapos ng laban. Hindi katulad dati na palaging nandyan ang asawa niya para punasan ang mga sugat niya sa muka. Kausap siya dito ni Jordan. Nasa mga balita na siya at 1 taon ang ipinataw sa kanyang suspensyon bago ma-review ulit ang kanyang kakayahan na lumaban sa loob ng ring. Wala itong kinitang pera dahil nilabag nito ang kanyang kontrata. Baon na rin siya sa utang at kailangan niya ibenta ang kanyang mansyon. Nalaman din natin dito na lumipat na ang kanyang trainer at manager kay Magic. Business is business ayon kay Jordan. Sa kanilang bahay, hinahanap siya ni Layla dahil mag-isa lang ito. Sumilip ito nang makarinig siya ng ingay at nakita niya si Billy na nakadapa sa sahig nila. Binangga pala ni Billy ang kanyang sasakyan sa isang puno matapos niyang maalala ang nangyari kay Mo. Nakatawag ng tulong si Layla at nadala sa ospital si Billy. Kinuha ang kanyang anak ng child services at sila muna ang titingin sa bata. Sa korte nalaman natin na kailangan ni Billy sumailalim sa isang case plan na dinisenyo ng korte. Kasama dito ang counseling, anger management at iba pa sa loob ng 1 buwan. Pansamantalang malalayo ang kanyang anak sa kanya hanggang sa mapatunayan niya na kaya niya itong maalagaan ng mag-isa. Nakita natin na kinukuha na lahat ng gamit ni Billy, sasakyan, mga kagamitan at buong mansyon nito. Sinundo siya ni John at nagpahatid dito sa isang maliit na gym. Humingi siya ng tawad dito at nagpasalamat sa kanyang tulong. Sinubukan ni John na ibalik ang relo kay Billy pero hindi niya ito tinanggap. Sa loob ng gym, halos kabataan ang mga nagsasanay ng boxing dito. Nakilala natin si Happy, isa sa mga batang nagtitraining. May nakakilala kay Billy
at dito siya lumapit kay Tick. Sinabi ni Billy na naghahanap siya ng lugar kung saan pwede mag-training. Binigay ni Tick ang rules sa kanyang gym. Bawal ang alak, ang malate at marami pang iba. Dahil malaking bagay kay Tick ang disiplina. Nagsabi rin si Billy na kailangan niya ng trabaho. Inalok siya ni Tick na maging tagalinis ng banyo nila. Hindi ito nagustuhan ni Billy at umalis na lang ng gym. Kinagabihan ay may nakuha si Billy na maliit na kwarto kung saan siya maninirahan. Kailangan niya na ng pera para maipambayad sa renta dito. Kinabukasan ay binisita niya ang kanyang anak. Pero bago niya ito makita ay sumailalim muna siya sa isang interview. Tinanong siya kung may nahanap na siyang trabaho at sinabi niyang oo. Kahit wala pa. Ilang sandali pa ay pinakita na sa kanya si Layla. Masama ang loob ng bata at hindi ito masyadong nagsasalita. Hindi nagtagal ay nagsabi ito na gusto na niya pumasok sa loob. Kinagabihan ay nakita natin si Billy sa gym ni Tick at nagsabi ito na kukunin na niya ang trabaho. Nagsimula rin siya kagad nung gabing iyon. Kinabukasan, nilapitan siya ni Happy at tinulungan siya nitong maikabit ang kanyang gloves. Binalikan niya si Layla isang umaga pero sinabi sa kanya dito na ayaw muna siya makita ng bata. Sa isang bar nakita natin si Tick at nanonood dito ng TV. Nilabanan pala ni Magic yung huling nakalaban ni Billy. Nanalo si Magic at siya na ang bagong light heavyweight champion. Maya-maya ay dumating si Billy sa bar. Tinanong siya ni Tick kung anong plano niya at kung bakit nasa gantong sitwasyon siya. Dahil may pumatay sa asawa ko. Sagot ni Billy. Inulit ni Tick ang tanong. At dito napikon si Billy. Hinagis niya ang upuan bago ito lumabas. Hindi nagtagal at bumalik si Billy. Sinabi niya na wala siyang plano dahil ang asawa niya ang dating gumagawa ng mga plano para sa kanya. Naawa naman si Tick nang marinig nito na ayaw na rin siya kitain ng anak niya. Ilang araw ang nagdaan at nakikita niyang masipag si Billy na mag-ensayo. Malapit na rin ang loob nito sa mga kabataan na nandoon, lalo na kay Happy. Kinagabihan ay binalita sa kanya ni Tick na magsisimula sila ng training bukas. Kinabukasan, nagtali si Tick ng tela sa magkabilang kanto ng ring. Ang wala kay Billy na maituturo ni Tick ay depensa. May ilang routine silang gagawin para masanay si Billy. Alam ko magugustuhan ka ng asawa ko kung nabubuhay lang siya, sabi ni Billy kay Tick. Araw-araw silang nagtitrain ni Tick. Wala silang inaaksayang oras. Wala lang siyang ibang gagawin kung di matutunan kung paano dumipensa. Sa korte nalaman natin na binigyan ulit siya ng isa pang buwan para ayusin ang kanyang sarili. Nakita rin natin na umaten si Tick para makinig sa korte. Kinabukasan sa gym, inalok sila sa isang event. Kailangan lang lumaban ni Billy ng 8 rounds para sa charity. Tinanggap nila ito dahil magandang oportunidad ito para kay Billy. Bago lumabas si Billy ay nabanggit niya na may problema si Happy sa mga magulang nito, lalo na sa tatay niya. Sabi ni Tick ay titignan nila kung anong magagawa nila. Binisita ni Billy si Layla para ibalita na lalaban ulit siya para sa isang charity event. Natawa ang bata ngunit nang malaman niya na hindi siya maisasama nito ay sumama ang kanyang loob. Wala namang magawa si Billy dahil utos ito ng korte. Sa gitna ng laban ni Billy sa charity event, sinunod ni Billy lahat ng itinuro ni Tick. Dahil dyan ay natalo niya ang kalaban nang hindi siya nagagalit. Bago ito umalis, ay nandoon pala si Jordan at nanonood sa kanya. Sinubukan umiwas ni Billy pero inalok siya nito na labanan si Magic. Umalis din kagad si Jordan nang dumating na si Tick. 6 na linggo lang ang binigay kay Billy para magsanay at alam ni Tick na gagamitin lang ni Jordan ang pangalan ni Billy. Ngunit tumanggi si Tick na tulungan si Billy. Isang gabi nakita ni Billy si Tick na nag-iensayo. Malakas ang mga suntok na pinakakawalan nito. Dito niya binalita kay Billy na napatay si Happy ng sarili niyang tatay. Sobrang galit ni Tick sa sarili dahil hindi niya naprotektahan si Happy. Ito ang naging tulay para pumayag si Tick. Sanayin si Billy sa loob ng 6 na linggo. Sa korte narinig natin na pwede na niya makuha ang kanyang anak pagkatapos ng 1 linggo. Nang dumating ang araw na iyon, ay sinama kagad niya si Layla kung saan siya nakatira. Nagpaalam si Layla kung pwede niya bisitahin yung puntod ng nanay niya. Nagsabi lang ito na miss na niya ang kanyang nanay. Nabanggit ni Billy na makakalaban niya ang boksingero na nakaaway niya nung gabi na nabaril si Mo. Tinanong ni Layla kung pwede siya manood kahit sa dressing room lang. Pumayag naman si Billy dahil alam nitong gusto siyang suportahan ng anak niya. Walang humpay na pagsasanay ang ginawa nila Billy. Pero ang pinaka-focus nila ay ang depensa ni Billy at kailangan niya makontrol ang kanyang emosyon sa gitna ng laban. Sa Las Vegas, gaganapin ang laban nila Billy at Magic. Punong-puno ng tao at marami ang gustong makita na lumaban ulit ito si Billy. Nakahanda na rin si Layla na manood habang nasa dressing room. Sa unang round, puro tama kagad si Billy. Pero maingat din si Magic at panay din ang layo nito. Niyayabangan pa nito si Billy pero hindi nawawala ang focus ni Billy. Nakalamang si Magic nang bigla itong sumuntok habang inaawat ng referee. Pumutok kagad ang kaliwang kilay ni Billy. Sa sumunod na round, ay mas naging agresibo si Magic pero nanatili si Billy sa kanyang depensa. Ilang rounds ang lumipas at napanatili ni Billy na maging kalmado. Round 5 nang makatama si Magic at napaluhod si Billy. Sinisilip niya ang isang upuan at siguradong hinahanap niya si Mo. Wala na ring tigil sa pagdugo ang kaliwang kilay nito. Sinilip ito ng doktor at sinabi nitong kaya niya pang lumaban. Sumunod na round
Nakataas na ang balikat nito tulad ng itinuro ni Tick sa kanilang training. Ngayon lang nila nakita si Billy na dumidepensa. Natamaan niya si Magic dito kaya pumutok na rin ang kanang kilay nito. Alam ni Billy na may tsansa siya kaya naman pinagpatuloy niya lang ang kanyang mga ginagawa. Naging agresibo na rin si Billy sa mga susunod na rounds habang nakadepensa. Maganda ang laban at walang gusto magpatalo sa dalawa. 2 rounds na lang ang natitira. Nagagalit na si Magic sa trainer niya dahil hindi pa rin mapabagsak si Billy. Emosyonal na rin si Layla habang nakikita niya sa laban ng tatay niya. Dito maririnig ang malakas na sigaw ng mga tao sa pangalan ni Billy. Halatang pagod na ang dalawa pero mapapansin na mataas pa rin ang kaliwang balikat ni Billy para dumipensa. Bago matapos ang round ay pinagsalitaan na naman ni Magic ng masama ang asawa ni Billy. Nawala pa ng dalian ang focus ni Billy dito at naging mas agresibo siya kahit inaawat na ng referee. Kahit si Layla nagtataka kung bakit nagkaganon ng bigla ang kanyang tatay. Bago magsimula ang round 12, pinaalalahanan siya ni Tick na maging kalmado. Nanonood sa iyo ang Diyos. Nanonood sa iyo ang asawa mo at ang anak mong si Layla, sabi ni Tick. Dito na sinabi ni Tick na gamitan niya ng kaliwa si Magic dahil siguradong hindi niya ito inaasahan. Walang umaasa na aabot ito sa round 12. Hindi nagpadala si Billy sa kanyang emosyon tulad ng dati. Kalmado siyang lumalaban, nakataas ang mga kamay para sa depensa at lumulusot bawat kombinasyon na pinakakawalan niya. Palitan sila ng bitaw hanggat hindi pa nila naririnig ang tunog ng bell. Nabawasan pa ng punto si Magic dahil masyadong mababa ang suntok niya. 1 minuto na lang ang natitira. Nang makatsyempo si Billy, dito na niya ginulat si Magic. Kaliwang uppercut ang pinakawalan nito na nagpatumba kay Magic. Nagapak si Magic at hindi kagad ito makabangon. Maraming tao ang tuwang-tuwa sa pinakita ni Billy. Kahit sila Layla nagsisigawan din sa dressing room. Nakabangon si Magic pero naubos na ang oras at hindi na ito nakabawi pa kay Billy. Split decision. 1 hanggang 2 lang ang lamang ng puntos at sinigaw na ang bagong kampyon para sa division na pinaglalabanan nila. Kinausap ni Billy ang asawa niya sa kanto ng ring habang nakaluhod. Sa dressing room, dito niya inalay kay Tick ang kanyang belt na ipinagbunyi naman ang buong team nila. Dito na rin dumating si Layla at binigyan niya ng mahigpit na yakap si Billy. Sinabihan ni Billy ang anak na siguradong proud ang nanay niya sa kanya. Ang hiling na lang ni Layla ngayon ay umuwi na sila ng bahay na magkasama.